I-VG natin yan. Hello, ma'am. Buti na lang tama yung pagrinig ko. Ano daw? VG friend, VG. Okay, sorry. Ayan ka na naman, Ay, sorry. Sorry. Ay, nagsisimula pa lang tayo, friend. Eto kasi, ay, magandang hapon po Mamaya ka na lahat. bukat, may intro ako sa iyo eh. Ay, di na. Ay, guni-guni mo lang yung pagbati. Sorry. Mix, ikaw naman, Mix. Hello po sa lahat na nasa Dolphin Theater. Maraming salamat po. Pero magandang hapon sa members of the press and everyone, mga taga-support ni Kim Chiu at Force Pao. Supportan niyo po itong pelikula na ito. Punong-puno po ito ng pagmamahal at kilig. Speaking of kilig, tamis din ang couple na to. Benj and Lovely, please greet everybody. Ayan, sabi ko po sa ano ko, babatiin ko siya. Hi, Liam Emmanuel Manalo. Ayan. Nauna agad yung bate. Maraming salamat po sa lahat ng mga nandito and sobrang excited kami actually panoorin to and sana kayo ganun din. Lovely. Mag-enjoy na po tayo tonight! Yun. And syempre, ito na. Ang sobrang Latina. Sobrang Latina. Gorgeous. Talaga Hindi naman. siya nag-red hair for nothing, ha? Medyo na-late ng konti. Wilma Dazen. Hello po, yes! Again, maraming salamat po sa inyong lahat. At please, supportahan niyo po kami itong pelikulang to. Lalong-lalo na po ako kasi kailangan ko pong manalo ng award dito. Oo, pinangako ko sa anak ko na mananalo kami ng award dito. This is it. Tsaka ano sasabi mo kanina, BG? Okay, mali ang pandinig ko talaga. So, my love will make you disappear. Masaya, nakakakilig, at maraming chika. Tara! Yeah! Gusto namin yan. Thank you, Wilma. Direct Chan! Ay, good evening na. Good evening po sa lahat na nandito. Pati sa mga nasa kanya-kanyang bahay. Maraming salamat sa sumuporta sa Kim Pao at syempre sa trailer nga nakakapalabas lang. Sana kung gano'ng kadaming beses yung pinanood yung trailer, gano'n nyo din kadaming beses panoorin yung pelikula. Kaya salamat. Okay, siguro natin ang kwentuhan. Let's first react sa trailer kasi we haven't heard from you. Nung lumabas yung trailer, anong reaction nyo doon? Direct Chad, ikaw na. Pag ka, pasalta ka na yun. Sige. Si Pao, Kim, reaction sa trailer. Lalo na yung yung huling scene. Yes, like, naka-O to the M to the G na lang talaga ako. Sabi ko talaga, is this a new rom-com? Kasi last rom-com ko, 10 years ago. Oh, what was it? Yes, All You Need Is Pag-ibig. Ay, Yung madaming madami kayo, yes. all-star cast. Parang bago din nun, the year before, Bride for Rent. So, medyo matagal na rin talaga. How does it feel to be back in rom-com? It feels amazing. Ah! Yes! It's like a breath of fresh air. Wow! Sino ako doon? Pero parang yung trailer namin, nakaka-shock. Parang yung support ng mga madlang people. Kasi Kim, yung sinabi mo na ulitin mo nga, gusto. Huwag naman natin ulit. Panoorin na lang sa movie. Tsaka watch yung trailer for more views. Panahirapan ka ba doon sa eksena na yon? Yes, super talaga. Talaga? As yung buong eksena na yun, yung ang haba kasi nun yung Okay. pinakakinabahan talaga ako dun sa eksenang yun at sa linyang yun. Oh. Oo, buti na lang nonchalant lang siya nung pagsabi ko, wala siyang pakialam. In fairness din naman kay Paolo, talaga ganun lang siya. Alright, Ganun lang. that's it. Okay, Pao, reaction sa trailer. What can you say? Actually, ang daming parts ng pelikula na sobrang exciting panoorin and nagulat ako na may mga nilagay dito. So, sobrang bitin pa. Kumbaga, naiisip ko yung mga shoot namin, mga eksena. Napakarami pang magpapatawa, magpapakilig, and magpapagulat sa mga viewers natin. So, kung nagustuhan niyo yung trailer, 100% mas magugustuhan niyo po yung pelikula. Yung tanong kasi dito, may nag-text agad sa akin, bakit daw ang gwapo mo? Doon sa trailer. Yes, Filter lang yan. Filter. Pero sabi ni Wilma, mabango. Ay, mabango ang kuya natin! Kahit ang haling tapat, Kim Chiu pa ba yan? Sorry, girl, sorry. Wilma, reaction mo sa trailer. Ay! Totoo talaga yung reaction ko kasi sabi ko kay direct kailangan ko ng POV. Yan. Ay, nagtumayo si kuya. Nagkasala ako sa asawa ko. Kasi nakahubad si kuya. Hi! Hi! Gusto ko maging Kim Chiu ng mga panahon na yun. Ingit ako kasi I'm just watching. Oh! Okay, alam kong excited ng ating mga kasamahan sa press na magtanong ng kanilang mga questions para sa inyo. Let's go, let's begin our Q&A. Siguro I'll start off with Prime.
Kasi sa'yo nakalagay story by Prime Cruz. So, kanino mo hinugot yung kwento ng My Love Will Make You Disappear? Nag-start kasi doon nung nakikipag-inuman ako sa isang friend ko sa week. Tapos sanabi niya, bakit ba lahat pag nagseseryoso na ako, bigla na lang sila nawawala? Oh! Bakit kapag sineseryoso na ako, biglang nawawala? Seryoso na niya. Oh. O tapos? Siguro dahil medyo lasing kami. So na-imagine ko lang na literal na nawala yung sinasabi ng person. So, ayun. Doon nag-start yung concept. Oh, so parang may inspired by true events pala itong My Love Will Make You Disappear. Okay, paano niyo naman to sinulat? Patrick and Isabella, kwentuhan niyo kami. How was the process writing for this movie? Ayun, sobrang fun, sobrang nag-enjoy kami sa pagsusulat kasi parang after a long time nga ngayon ulit true blue rom-com yung Star Cinema. So sobrang katulad nga sabi ni Kim kanina, breath of fresh air siya. Tapos parang sobrang kami na-excite na magpakilig tayo ulit sa sinihan, di ba? Unapologetically rom-com siya. So yun, so doon kami nag-start na yun yung goal namin sa pagsulat nitong pelikula. So tama pala yung sinabi sa akin ni Wilma sa interview namin na this movie, kilig to the bones talaga siya. Non-stop. Start to finish. Yes. Oh, Isabel, go ahead. Wilma, go ahead. Yes, nakakakilig talaga kasi like kagaya kami, si mga partner, so may mga moment talaga na parang, nakakakilig. Parang feeling ko nga nung mga nagsushoot kami, feeling ko 35 pa lang ako. Ilan ka na ba ngayon? 36. Ayun na nga. Sabi ko nga eh. Isabella, paano ang sinulat ito? As Patrick said po, parang super duper enjoy. Parang at first, medyo kinakabahan pa ako. So parang, hindi naman ako natural lover girl. Pero because of the script, parang kailangan ko talaga ilabas. Kasi kilig talaga siya. It's all good vibes and happiness and love talaga. So while writing, parang yun din iniisip namin yung our own experiences, our own love, our own kilig, and putting it all out on the script po. Sorry, mag-base na ako sa trailer kasi yun lang yung nakikita namin, no? Pero sino nakaisip ng gustong-gusto ko na talagang Ako, ano siya, parang creative meeting siya. Pero yun, nanggaling rin siya with the help of Scarby, our creative head sa Star Cinema. So yun, so collaborative effort siya of the whole team kapag naging-meetings kami. Siyempre with Direct Chat din. So yun, so parang kinalikan namin kung ano pa pain ng mga characters nito. So doon din siya lumabas yung dialogues na yun, magically. Hindi ko ba yung reason bakit niya na ulalalas yung na yun no? Yung line na yun no? Mga thoughts ni Sari yun ha, hindi ni Kim. Actually, madami. Medyo natamaan nga din ako sa linyang yun. Ay, talaga? Hindi naman yung hindi naman yung mismo. Okay. Mahaba kasi yun. Like, 3 paragraphs yun, di ba? Okay. Ang haba, 3 page yun. Lahat Okay. ng gusto ni Sari. Karamihan doon gusto ko rin naman. Like, Abangan nyo, hindi lang yung mismong salitang yun na tutut, pero karamihan talaga. Parang totoo talaga siya. even the real Kim? Even the real Kim, natamaan din siya. Oh. Kaya ayoko siyang basahin ng paulit-ulit. Sila kayo, Umiyak bigla eh. Okay, first question is from Alan Sancon. Alan, ako na magkatanong ng question mo. Okay, for Kim Chiu and Paolo Abilino, this is your first movie after the success of your teleseries. Is there any pressure on your part na sana kung ano yung support ng Kim Pao fans sa mga teleserye nyo, ay ganun din ang maging suporta sa first movie nyo together? Pao? Yes, kaya lang. Of course, there's immense pressure. Medyo iba rin po kasi pag gumagawa ng pelikula, of course, you have to, kailangan nyo itong ibenta. Kailangan may bumibili ng tickets sa mga sinihan. So, ibang kalakaran. Ibang kalakaran siya. Ito na nga, ang ginawa na namin, parang trinay na lang namin pagandahin yung material and of course, pati yung performance namin para maiba siya sa mga past na ginawa namin and also para may bagong mapapanood sa amin maliban sa mga napanood na nila sa TV and sa mga streaming platforms. You wanna add, Kim? Siyempre nakaka-pressure kasi yung ginawa namin, yun na nga, streaming platforms lang siya. And this time, medyo mahirap kasi manonood ng sine eh. Kailangan mong papuntahin yung mga tao, kailangan mong gumastos sila ng pamasahe or ang laki ng gagastos niya para manood ng pelikula. Kaya
sobrang kinakabahan, of course, and sobrang nanginginig na sana, Lord, sana supportahan siya ng mga tao. Kaya tinodo na namin sa movie na, tinodo na talaga namin para pag nanood sila, sabihin nila, worth it panoorin ng My Love Will Make You Disappear. Speaking of tinodo, yung second question ni Alan is related to that. Inaabangan ng mga kilig scenes and kissing scenes nyo dito. Gano'ng kadami? Or ka-intense ang mga kissing scenes nyo sa movie na to? Agad-agad naman din naman, Kuya Alan. Iyahan mo na naman talaga yung... Mainit-init naman talaga. Oo. Gaano? Medyo mature rin kasi yung pag-tackle ng roles dito and pati yung characters namin ni Cholo and ni Sally. So, medyo mature rin yung pag-tackle when it comes to sa mga intimate scenes. Meron, pero abangan nyo lang sa scene. Pero sanay na. I say that... Hindi naman, Wait, kalma. I say that na parang comfortable na kasi you've done it. In Linlang, di ba? Nag-kiss din naman kayo sa What's Wrong with Secretary Kim. Para sa akin, parang never naging comfortable dahil sino ba naman gustong naghahalikan na parang 100 tao yung nanonood. 100 tao yung nanonood. Kasi sabi, halika na para one take na lang. Kasi pag inulit-ulit, baka alam mo na. So minsan sinasabi ko na lang kay Kim, rehearse muna tayo bago tayo. Ay! Oy! Teka lang. Kaya pala lagi kayo nasa tent, no? Nag-rehearse pa lang kayo. Grabe. As much as possible, Kaya pala, bawal pumasok doon, tent nila. pinapractice lang namin kung sino yung gaganon. Charot lang, hindi. Para mas maganda one Ay, nabubulol! Hindi na pinapakasulat. Totoo kasi this is such a very important matter. Yun, kaya... So, do you agree? Nire-rehearse nyo? Ay, hindi. Okay. Yung lines. Yung lines. Yung line. Direct take one, yung mga ganong scenes. More or less. Take one. Meron dun. Isa lang kasi pag ulit-ulit baka kami na. Nakakaloka yung mga kami na. Okay. Next is from... Thank you, Alan, sa question na pala. From Jeffrey Garcia of Jeff Oligar TV. For Kim, from being known in reality shows to this moment that your team up is so phenomenal, gaano po katindi yung chemistry? Can you describe yung chemistry niyo ni Paolo? Ako ba magsasabi ng chemistry? Describe it lang, ikaw, from your point of view. Grabe naman yung basihan niya na from PBB. Siyempre from 16 years old to 30s. 30s! Hindi na sinabi ko ano yung edad. Pero, Parang matured na kasi now di ba? yes, masasabi ko na lumaki ako syempre sa harap ng mga taong sumusuporta sa akin. And napanood nila yung nakailang love team na, pangatlo na rin to. Per decade, kasi ako nagla-love team. So, per decade din yung experience from puppy love to, di ba? So, yung experience ng genre ng pelikula ay per decade din. So, last na ba to? So, yung experience ng kilig ay Na-master mo na. nasa 18s, 20s, and 30s. So, yes. Amazing. So, last mo na nga to. Pwede pa naman ako mag-love team ng 40s. Uy, sobra na, huwag naman na sana. Thank you, Kim. For Direct Chat, mula pa rin kay Jeffrey, kay Jeff, what's the secret ingredient for this film for Kim Pao? Kim Pao. Sila ang secret ingredient ng pelikula. Sila mismo. Hindi ako. Pero were there adjustments from the series to the film? Well, in terms of yung kung paano sila mag-work together, the same naman. And kung paano kami yung dynamics namin tatlo. Pero in terms of, yun nga, kasi syempre itong story na to, it's a rom-com but mature. So, iba yung atake namin dito. Wait, that's true ha? Iba yung kilig ng 20s sa kilig Yes. ng 30s ha? Did you consider din, kasi most of Kim and Pao's fans are somewhat in that range, 20s and 30s? Yes, so feel ko, yeah, parang mas yung ganong age, ganong maturity of love, mas todong nakaka-relate dito sa kwento natin. Pero alam mo, I don't know Pao and Kim if you would agree, and Wilma, kilig has no age. Yes. Di ba?
Kahit ilang taon ka na, Oo, ako nga kinikilig ako sa kanilang dalawa pag tinitignan ko. Kinikilig pa rin pala ako. Kasi Kahit in ako. fairness, kung ako ang tatanungin mo to describe the chemistry, ang perfect nila. Isang tahimik at saka isang maingay. Tapos, pag itinitigan sila dalawa, oy, nagkatitigan na yung mga ate ko, yako. Cute! Cute sila, nakakakilig talaga. speaking of tumitingin, parang do you sometimes catch yourself like, biglang magtitingin na lang kayong dalawa tapos... Ganon? Hindi ko alam. Kaya kailan mo ba ako tinititigan? Lagi. Pag may intent. Intent na mag-throw lines or mag-linear. Or kain na tayo. Or rehearse muna tayo. Oo nga, parang i-share kayo ng baon. No, Kim, no? Adjust baon eh, no? Di ba? Ay, grabe yung adjust mo. Ang 3 kasi yung ulam ko. Wow! Dami ulam. Yung isa dun, pwede niyang kainin. Para sa kanya talaga, ni-ready mo talaga. Sige na nga. Okay, so ang understanding ko sa trailer, si Jolo parang wants to be gone. Tama? Tapos, for him to be gone, kailangan ma-inlove siya kay Sari. Tama? Yes. Tama, Direk? Or Patrick, tama ba yung aking understanding? Ina-analyze ko yung trailer eh. Kasi gusto ko rin tanungin yung cast members, ano yung magiging role nila sa buhay ni Sari sa ni Jolo? Okay, let's start with Martin. Martin, anong role mo dito? Pangalan po ng character ko is Rom at syempre yung partner ko rito dahil may iba yung dating namin eh, medyo mamamama yung dating ko kasi nga may anak kaming apod. So medyo minsan may pagka-serious mataray pero kami lagi yung nagbabatuhan kasi yes, partner kami, meron kaming anak dito. Meron kaming adopted na anak. Tapos siguro ang masasabi ko kung yung role Kapit-bahay. Yes. Same village. Kung saan the village? Tahanan Tahanan Homes. Homes. Tahanan Homes. Lakas pa ka BF. Okay. Ang masasabi ko lang sa roles namin, kaming dalawa, siguro gatong kami. Makikita mo kasi talaga na... Konsentidor? Oo, konsentidor eh. Kasi in real life, ko bagay na nga itong dalawa to, on screen talaga. Parang kailangan ng konting push para talagang Parang magbibigay ng konting mali siya. Yung mga gano'n na datingan. Pag masyadong sweet, pwede na lagyan ng mali siya yan. Yun ang role yung dalawa dito. Kayo, mag-asawa ba kayo dito? Yes, mag-asawa po kami. Ang hirap naman ng role. Kaya niya ako pinapasalita dahil siya po doon ay isang... Deaf. Oh! So ako naman po yung talakerang live-in partner niya. So medyo meron kaming miscommunication dahil ang hirap namin magkaintindi ng dalawa. Ang challenging ng role ni Yes, Benj, super. Oo. Pero paano kayo mag-add ng color and spice to Sari and Jolo? I think yung pinaka-character namin speaks volume kasi dun sa character din nila eh. Parang yung communication, yung background and all. Nami-mirror? Oo, nami-mirror and all eh. And parang in reality, parang ako si Paolo, kasi tahimik lang. Kasi magkagalan. Si Pogi din. Kayo, kiss. Ay! Kayo nga. Kayo nga. Sa movie. Karina, what's your role here? Yes, ako po dito si Laika, ang pinsan ni Sari. Ikaw yung nag-announce eh, di ba? Opo, Pailabin. pailabin si Ate Sari. Yes, nakakatawa po yung eksenang yun. And dito parang pampasakit siya ng ulo ng ate niya. Opo, parang siya rin yung magbibigay ng konting lalim and dynamic sa mga sinacrifice ni ate and mga pinagdaanan niya in life. Wilma, Aling Nilda. Yes, ako yung taga-kain ng food props dito. Yung role ko, kumain ng mga food props, yan. At saka, si Aling Nilda, meron akong asawa dito na macho dancer. Kami naman, pinapakita namin mag-asawa na dito na kahit anong hirap ng buhay, basta nagmamahalan kami, okay lang. So, kahit macho dancer siya, online seller ako. So, we respect each other. We love each other. That's Bruno, right? That's Bruno, Played yes. by? So, played by Nico. Antonio. Yes, Okay. yes. Ngayon, meron yata siyang gig dyan eh. Rumakit pala. Sumasayaw siya kay Rumalakit. Kaya wala siya dito. Sumegway na eh, no? Sumegway muna si Koya dyan. Sari naman, parang
teacher, employee, government employee? Anong role niya? Yes, government employee Okay, siya. oo. Nag-approve siya ng mga marriage contract. Oh, Marriage certificate. certificates, Yes. oo. Tapos siya sa siya. Okay. Nag-approve siya ng mga nagmamahal ng The irony, jojoaan. no? Yes, jojoaan, mahal-mahalan, ganyan. So yung mga lumalapit sa yung mga kliyente, Oo, kiss-kiss sila, ganyan. discourage mo. Parang Oo, parang ganun. Cute! Galing. Si Jono naman, ano siya doon? Parang biker, nakita kami. Diba? Isa siyang negosyante. Okay. Doon na lang muna. Ay, yun lang muna. Okay, negosyante. Tipid ni Paolo mag-reveal ng character niya. Okay. Wait, I'd just like to acknowledge the presence of our Star Cinema bosses. We have here the head of content production and operation, Miss Maricel Martinez. Of course, our head of creatives, Miss Carmi Raimundo. Carmi! And our managing director, Sir Chris Casman. Of course, our head of production, Leo Garcia. Our head of post-production, Rai Quintanar. Also joining us tonight, Daisy Kayanan Mejares. Our head of marketing, Miko Del Rosario. Kompleto, full force? Love it. Okay, tuloy tayo sa ating Q&A. Prime, may question sa'yo dito. Are there any classic rom-coms or specific writers that influence you sa story ng film na to? Siguro pinaka-similar yung Got to Believe ni Direk Olivia Lamasan. So, sa mga Gen Z na, di ba nakakapanood? Ano yun? Sabi nila na. Syempre Ano na lang. Got to Believe? Uy, maganda yun! Maganda yan. Oo. Di ba? Ay, kasali ako sa movie na yun. Galing mo na. Ay, wow! Ikaw pala yung partner Haligi talaga to eh. Ay, better. Haligi to. Institution yan. Institution. Okay. Isabella, may question dito for you from Jeff also. And Patrick, baka you can also add. How do you approach writing a rom-com that feels timeless? Lagi kami nagsisimula kapag nagsusulat sa characters. So kailangan very real, very relatable yung characters. Very now sila. Nasasabihin natin na meron tayong kakilala na makaka-relate doon. Or kahit tayo mismo, makaka-relate tayo sa mga characters. So lagi doon kami nagsisimula kapag nagsusulat na makaka-relate tayo sa pain nila, sa pinagdadaanan nila, at sa magiging takbo ng character nila sa kwento. And the fact that it's a love story, it will always be relevant and timeless. While listening to you lang, parang natutuwa na ako. Feeling ko Kim and Pao, parang, you know, I always say this no, pag nag-interview ako, parang movies are like time capsules. Feeling ko parang 10, 20 years from now, mapapanood natin to ulit. Alam mo yan, we'll look back at the kilig na binigay ni Kim and Pao for this movie. Di ba? Wait lang, ano ako lang naman. Absorb ko lang naman habang nagkasalita si Patrick. Okay, Glenn. Glenn Sibonga from Showbiz Bonga magtatanong ng next question. Microphone for Glenn, please, pa-on. Thank you. Oh, Ayan, Glenn, go ahead. Yes, good afternoon. Ay, congratulations syempre sa My Love Will Make You Disappear. Ayan, ito yung approved question. Ayan, para kay Martin. Martin, syempre, ano yung feeling na reunited kayo ni Paolo sa trabaho? Syempre, ang tagal na rin, di ba? And bilang kaibigan, ano yung mga napansin mong sweetness sa Kim Pao at saka nakikita mo bang in love ngayon si Paolo? Yeah. Todo na yun. Sa totoo lang, napakalaking bagay sa akin ito kasi matagal din kami hindi nagkita, nagkatrabaho ni Pao at mga nakaraang taon pa iniisip ko na sana magkaroon ng pagkakataon naman na masuportahan ko naman yung aking kaibigan sa pelikula. Maraming salamat sa mga boss naging totoo, di ba? Kay Direk, napagbigyan ako ng pagkakataon na mapasama rito. At kasi si Paolo talagang tahimik yan eh, pero Matinig. medyo teenager pa kami, alam ko pag may type siyang babae. Alam ko sa mata niya, sa tingin niya, sa galaw niya, pag nakakatabi niya yung babae. Pero hindi kita ibubuko, huwag ka mag-alala. Sa set naman,
Sa set, nag-i-enjoy kami kasi si Ate Wilma, siya yung tagabantay. Siya yung, eto na, magkatabi na sila, yan na. Ano na natin, guluhin na natin. Ate Wilma, unahan mo na kasi baka pag kami ng gulo, magalit sa amin. Pero pag ikaw, Ate Wilma, talagang magtatawanan lahat, cool na lahat, mag-i-enjoy lahat. Hindi nyo alam kasi may insider ako dyan. Usap na kami ni Wilma dyan eh. Isa lang ang masasabi ko, kahit kami mga cast dito, para sa amin totoo yung nangyayari. Napaka-natural, hindi pinipilit, at yun yung importanteng bagay at mas magugustuhan natin at natural yung kilig. Yun yung importante sila. Ayan, thank you very much. Thank you, Glenn. Salamat. Maganda yung next question from Cinema Bravo. Idugtong ko na, no? For Mix. Mix, ang tanong niya is, what were the fun behind-the-scenes moments with your co-stars na pwede mong isplok sa amin? Siguro, yung dynamics talaga namin, kahit I think most of us parang first time na magka-work together, correct? Pero yung relasyon namin talaga, may kita nyo on-screen na parang, ang tagal na magkasama. Ganun yung vibe namin, nagkasundo talaga kami lahat, nag-click kami. Napansin ko yon. Pumunta ako ng set para lang kayo magkakabarkada. Actually, bahay kami doon. Sige ko na rin, may mga approved questions sila ngayong gabi. Lahat po ng mga gusto niyo itanong na hindi na-approve, tinatanong niya ni Ate Wilma. Ay, totoo? Pag kami lang. Taga-slong talaga yan sa Ate Wilma. So may presko nagaganap pala sa set? Pag kami lang, lahat ng mga gusto nila itanong, tinatanong niya ni Ate Wilma. Can you confirm that? Totoo ba yun, Kim? Tinatanong ni Wilma, Paul? Marami kasi siyang tanong. Alam mo namang ano na to sa sibilisasyon ng showbiz, haligi. Parang isa siya sa mga haligi ng mga showbiz industry. Grabe naman, nagmamarites lang. Pero yung kagandahan dahil nag-bonding kami, nag-blend kami well, ang ganda na meron kang cast na talagang sumusuporta sa napaka-husay na love team na to. Natin kung love team talaga to. Ano nyo naman? Tingnan natin. Maganda yung vibe eh. Ang ganda ng vibe ng cast. Sabi mo nga sa akin, Wilma, di ba? Spluk. Di ba sa promo, spluk kung spluk, di ba? Ay, kaya nga sinabihan ako ngayon eh, huwag ka ba salita? sa lahat po sa akin yan. Alam mo, pumapasok pa lang ako ng gate ng ABS-CBN. Talaga sabi yung sa trailer lang ha, huwag kang magsasalita. Magsalita ka! Pagsalitain niya. Sino gusto magsalita? Si Wilma. Taray, pasweet! Dapat pala tinagalan ko pa to doon sa salon mo eh. Tinagalan ko pa magpula ng buhok Okay, thank you, Mix, for answering that. Karina, ang next question ni Cinema Bravo is, do you see yourself portraying a leading lady then in a rom-com movie in the future? Ayan! Ito na yung tayo ulit. Siyempre, of course, I hope so. Always praying naman po na dumating yung tamang time or perfect timing for me. And also, tamang katrabaho. And yun nga, pinag-uusapan namin actually kanina lang sa dressing room before kami bumaba dito. Sabi nila direct ni Ate Loves na we will pray hopefully na that time will come, syempre. And I'm so happy na I get to witness Kim Pao also as well. Syempre as an inspiration and a stepping stone na rin towards that dream. Oo eh! Kaya naman pala! Bakit wala bang laman sa set? Sa set kasi paminsan medyo lumulutang na po yung braids ko. Pero ayan nga. Kasi sobrang happy po talaga sa set namin. So nakakalutang pala ng brains yung pag-happy sa set, no? Pag medyo mga madaling araw na po. Ayun! Alright, thank you, Karina. For Lovely and Bench, ang question ng Cinema Bravo is, if the movie had a sequel, what do you think would happen next for your character? Also kay Wilma, if the movie had a sequel, what do you think will happen to your next character? Next year. Feeling ko kung magkakaroon ng kadugtong yung movie na to, I think mas magta-translate yung relationship nung Sari and Jolo. Kasi kapag napanood niyo yung movie, makikita niyo yung bakit nga ba kami siguro nandito as people from tahanan homes. Kasi yun yung magre-represent talaga who they are in the movie. So, I think that would be really interesting kapag Tsaka, medyo kinokontrata kasi namin siya Direct Chad na sa next movie niya, kasama talaga kami. At saka idadagdag ko lang na parang
dahil sa kanilang dalawa, nakakatulong talaga sila sa bawat character namin. So sa bawat na nangyayari doon, meron silang naitutulong, hindi lang yung problema nila, kundi pati sa amin. So maganda talaga. Dapat to talaga may sequel number 2. Ay, wow! Yes. Meron talaga to. Tingnan mo. Di ba sabi mo naman every 10 years, maghihintay tayo. So, Baka yelo naman ang hair ko that time. Palitan natin. Maghihintay ako ng second sequel kasi sigurado talaga akong maraming kikiliging mga kabataan. Hindi lang kabataan, pati yung mga nanay na kagaya ko na, nakakakilig pa rin pala talaga. At masarap pa rin pala kiligin regardless of your age. Yeah. Just to add, no, kasi kami dalawa ni Lovely, magkasawa kami, every time magkasama na kami, kinikilig kami sa isa't isa, pero walang biro. When we see Pao kasi and Kim together, talagang kinikilig kami na parang... Bakit? Sige, pa-explain mo nga sa amin. Okay, Mo sa amin. ako mag-explain. Oh, yan Kasi ako. si Paolo, meron siyang tingin, yung mata niya kasi Meron. kagaya sa best. Sorry guys, sorry mga Kim Pao. So may eksena kami. Nagaganon-ganon si Kuya. Tapos tinignan niya ako, ano? Sabi ko, yun pala yung personality niya, na pag tinitigan ka niya, hindi man siya magsalita ng marami, but he's talking to you, alam mo, gentleman siya. So ngayon, from a distance, hindi nalaman dahil bilang maritas nga, bawal magsalita, Wilmalin. Tinitingnan ko silang dalawa, very fairness naman kay ate, hindi makatagal pag tinitigan ni Kuya. In fairness naman kay Kuya, yung mata niya says it all. At rin po namin dito lang. Ay! Sorry! Diba? Diba? Miss Wilma, baka gusto mo mag-disappear. Sorry, dalawa hindi ko napigilan. Sorry. Pero sinasabihan din po talaga ako ni Bench dito, kapag ka off-screen, ma, may asawa ka. Yes! Kasi siguro talagang, sorry po, bilang bagong nakatrabaho lang din si Paolo. Di ba kasi talaga yung mga titig ni Pao Ay! O, tingnan mo, di ba? Pao, are you aware? Are you aware na gano'n? Kami yung kinakwento ni Wilma, kinakwento ni Lovely. Hindi naman. Kasi sa eksena kasi nangyayari yun. So, syempre sa eksena, tinitignan mo talaga yung kung kanino ka naglilinya. So, ayan. Totoo yung sinasabi nila Kim, ni Wilma, pag tumititig si Pao, nangungusap. Oo, hindi man siya magsalita, pero parang may pinapahiwatig yung mga eyes. Because eyes is the window of the soul. Ano Nakita ko na yung soul mo. Ano daw pinapahiwatig? Wala. Siyempre sa eksena namin, parang feeling ko yun yung charm niya as a person. Na hindi man siya madaldal, pero yung mata niya gustong dumaldal. Okay, Expressive. alright. Expressive. Yes, expressive. Patingin mata. Yeah. Okay. Don, ang certified Kim Pao, si Don Sarmino, mamaya magtatanong siya. Pero tawagin ko muna tong question from Abante Tonight ng Marisol Academy Tonight for Kim Chu. Ano ang preparation ni Kim at hindi pa siya nagdalawang isip sa mga trending dialogue na gusto kong makipag at pinasok ang cookie ko? Ano ba yun, Derek? Ikaw ko yung Derek. Sino ba nakaisip ng line na yun? Yung mga writer. Bilang artista, i-deliver natin yon hanggang sa... Pero hindi ka ba nakapag-bargain na pwede naman bang palitan tong salitang? Pero si Sari kasi dito 30 plus na siya eh. So, hindi naman na siya TV bopper Okay. or 20s. Hindi or... siya, conservative siya. Conservative siya kasi wala na siyang choice eh. Kasi NBSB talaga siya kasi lahat na minamahal niya, nawawala. Yung parang gusto niya lang mahalin pero alam na wala na sila. Kaya curious talaga siya about everything, about love, ganyan. Ayun, so pinasok ko na yung sarili ko kay Sari, Cookie. Tag-iba na yung character name mo eh. Naging guinea pig na pala siya. Pero ano din naman, binasa ko yung script. Katawa. Cookie na. Nalito na rin ako kasi yung guinea pig talaga yun. Pero parang pag binasa ko naman yung script, hindi naman siya basta lang sinulat or basta sinabi. May dahilan talaga siya kung bakit siya nasabi. And hats off din sa lahat ng mga writers, creatives, and Star Cinema sa pagiging matapang nila para isulat to, para ilagay sa trailer, para idilat na ang mga mata at pag-iisip ng mga tao na ito yung pinagdadaanan ng isang normal
mid-30s na babae na hindi pa nagkaka-jowa. Ganda. Thank you, Kim. For Paolo naman, Paolo, carry mo bang magmahal ng girl kahit kapareho ng character ni Kim? Mawawala? Oo. Siguro parang para sa akin, parang noble sacrifice siya pag ginawa mo yun, di ba? Parang, feeling ko sa personality ko, gagawin ko. Dahil parang, ayokong ipagkait sa kahit kaninong tao yung pakiramdam ng may nagmamahal sa kanya. Ganda. Thank you, Pao. Don, ready ka na? Kay Don Sarmino, abot natin yung microphone. Neil? Certified Kim Pao to. Diyos ko, parang gabi-gabi yata. Kim Pao ang nire-report. Don, go ahead. Hindi, kasi ang daming fans ng Kim Pao talaga. Talaga! Yeah, mga 38 So, dito. support talaga sila sa amin. But anyway, since kilig ang pinag-uusapan for Paolo and Kim, kailan kayo, like ko na ito tinatanong, pero kailan kayo huling kinilig sa isa't isa and bakit? Anong senaryo? Yung totoo, hindi sa eksena sa pelikula. Kinilig. Yes, kinilig. Binigyan niya akong tinapay kanina. Yes, tinapay lang pala. Mahina si ate ko. Mahinang nila lang siya. Pero dinala niya akong pasalubong kanina. After showtime. From wag na. Julie's Bake Shop kasi ako. yung mga nasa office sa Star, binigyan ko rin kasi. Oo, lahat kami binigyan. Yun lang. Ayun, at least hindi sa ihi kinilig. So, hindi, I mean, si Kim yung personality niya, imagine, pasalubong lang talagang kinikilig na. Ikaw naman, Paolo, sa nonchalant Kim. Hindi naman ba, Sir Don. Sa amin kasi mga lalaki, parang di ko alam kung paano i-explain yung kilig sa amin. Dahil parang, ewan ko, siguro, ayan. Ayun. Ang background music ko. Kailan ba? Siguro pag nakikita ko sa baunan ni Kim na may gulay. Tapos walang halong karne. Parang, uy! Medyo kinikilig. Hilig siya dun sa cook namin. Yes, hindi, malaking bagay because iba para maisip lagi ni Kim si Pao na kasi nga, nag-a-adjust ng baon. Adjust baon. Talagang part na ng buhay nila ang isa't isa. Thank you very much. Ayun na lang muna, MJ. Thank you, Don. Maraming salamat. Our next set of questions ay galing kay Delphine Diokino ng Rappler. Kim, you worked with Paolo sa Linlang and What's Wrong with Secretary Kim. What's a new thing you've learned about Paolo by doing this film? New thing I've learned. Actually, si Pao, pag makatrabaho mo siya, ang daming matututunan. Lahat kami, talaga, parang iba yung atake niya every project. Linlang, sobrang serious na, hindi siya makausap. Nung What's Wrong with Secretary Kim, naging funny siya. Ngayon, super funny na siya. Yung ang dami niya ng comedic timing, yung iba, parang syempre nakakakaba din pag nakakatrabaho mo lagi yung tao. And hindi mo alam kung ano yung susunod mong may offer as screen partner, di ba? Parang, there's always something new pag nakakatrabaho mo yung isang Paolo Abilino. Yeah! Kasi very dedicated siya, so may hiya ka kung hindi mo iibahin. Kasi nag-iba siya eh. Yung iba yung atake niya, iba, wala, paano ito isa ng atake ko? So, iniba ko na lang din yung serious tayo ng konti. Kasi parang mas napupush ka to be a better actor kapag katrabaho mo siya. Hindi ka lang adjust baon, adjust acting ka rin, ha? Yes, adjust acting tayo, level tayo sa isang Paolo Abilino. Adjust lahat, no? Grabe. Adjust na! Parang any moment sasabog na si Kim. Okay, for Paolo, you've done a lot of movies with different leading ladies. You did I'm Drunk, I Love You, Fangirl, Ngayon Kaya, and Elevator last year. What is different with working with Kim in this one? Actually, now that I think about it, parang
parang never lumampas ng 2 beses kung katrabaho lagi yung mga leading ladies natin. Either if it's in the sa series or sa movie. Sa pagkakaalala ko. Pero yung parang ngayon na natanong sa akin, parang siguro yung sagot ko dyan, parang hindi nakakasawang katrabaho si Kim. Nag-a-adjust kasi ako eh. Nag-a-adjust yung acting Hindi ko niya. na iba ibang flavor. Yung ulam niya, may gulay na. So, yan. Parang hindi siya nakakasawang katrabaho. Pero Pao ha, I know sometimes it's like management's decision when they offer you projects, let's say, to work with Kim. This is the 3rd time. Meron pa rin yung element ng personal decision. So somehow, you decided to work with Kim 3 times. Tama naman. Di ba? Dahil, is there something special why it's always Kim? maraming rason eh. Well, hindi pa kami nakakapag-pelikula together. Tapos, rom-com rin. Parang hindi pa talaga ako nakagawa ng rom-com na pelikula na with me starring in it. Tapos, yun. Siguro. Tsaka si Kim. Si Kim naman yan eh. Madali siyang katrabahoan. Parang exciting rin naman yung concept. Tapos, nalaman ko si Direk Chad ulit. Tapos, storya ni Prime. Ayan. So, medyo exciting siyang... Na-excite rin akong gawin. Thank you, Pao. Okay, next from What's Up PH for Kim Chiu. Recently, may nag-trending na article about Miss Wilma giving a hint na you're in a relationship. Parang report ko to sa TV pati ko. With Paolo. Nakita ko to. Headline bukas, ngayon ang broadcast. Ito si Miss Wilma. Be, maling show yun. Yung sinabi mong yun. Mali ba yun? Ano Oo, ba yun? maling show yun, Be. Pero okay lang. Anong masasabi mo rito? Maling show ba yun? Yes, Ba Be. yun? Pero love Collab kita. na kasi ngayon ni Collab. Oo, yeah. Mali. Siyempre kay MJ tayo. MJ for life. O, ano mo na masasabi mo doon na binuking ni Wilma, nag-hint? Buti pa siya alam niya. Ay, di na. Wilma doesn't give hints. Oh, ano kayo? Kayo ang gulo-gulo nyo. Tapos, Explain mo, explain. Diba? Okay, anong headline? Wilma doesn't give hints. O, bakit mo kino-question na yun? Wala nang hints. Sabi nga sa'yo, ito naman madamot, ayaw magbigay ng hint. Okay. Nung tinanong ako kung sila ba, sabi ko, kasi lagi sila sa tent eh. Oh, masama ba yun? Tapos, sila ba? Parang. Tapos, yun yun. Tapos yung nag-headline, Wilma doesn't give hint. So, hindi yun totoo. Wilma doesn't send. Doesn't nga, di ba? Actually, si Miss Wilma, ano talaga siya? Push na push. Gusto niya nga gumawa ng GC, di ba? Hindi ako si Lovely yung gusto gumawa ng GC. Ikwento mo yung GC mo. Kasi sabi po namin dun sa GC, gagawa sila ng GC, update kami ni Kim. So, pag nabuo na yung GC na yon, meron ng update si Kim sa akin. Ano sasabihin mo? Kami na! Kanan! Pero wala pa kasing GC. Wala pang GC. So, wala pa po kami ma-update. Alright. Tag-alright na lang ako, no? Okay, next question. Pero magalit, MJ. Mali No, binabasa ko kasi ang ganda na itong next question. Ang ganda, mula kay Chad, na Manila Feed. Since yung title parang talks about ghosting sa relationship, na-experience nyo na ba na biglang nag-disappear ang partner nyo at ano naging effect nito sa inyo? Kahit sino sa cast, meron ba naka-experience nun? Diyos me, dalawa nga yung anak ko, di ba? Nag-ghosting ako. Ay. Disappear. Oh. I have 2 children. I have Ashana and Svetlana. That's it. I move on with my life and my children's beautiful. So minsan, pag feeling mo gino-ghosting ka, nasasaktan ka, okay lang yun. Kasi you deserve someone better. So nag-ghosting ako ng twice, iniwan ako, nag-disappear talaga as in. And then I found my last love. O, di better. Buti na lang, ghosting nila ako. Kundi, hindi ko makikilala si Bebe Love ko. Kaya okay lang yung girl! Eto na ang nasya ng kapatid! Hindi naman siya nag-ghost. Nagpaalam naman sila. Sabi niya lang, Kim, alis na kami. Buti nga sa'yo nagpaalam, sa akin di-end. Ay, diba? Nagpaalam naman siya. Pero ano sabi mo, Kim? Rejection is? Redirection. To? To.
Anybody else from the cast naka-experience nun? Ghosting? Wala? Ang gagaling nyo. Ang gagaling Ikaw. naman? Ang pa-perfect na mga Ikaw, relationship? wala ka bang, naging host? Wala na? O, wala na, chat. Direct shot! Nagpaalam din daw siya. Paalam din. Mas maganda kasi nagpapaalam. Ito nag-ghosting to sa set eh. Ghost. Nawawala na lang bigla si Karina sa sa set. Bumabalik naman. Bumabalik naman, Ano bumabalik papaalam? naman. Okay, next set of questions from Goldwyn Reviews for Kim and Pao. If there's something na kaya nyong mag-disappear ngayon or bukas, ano yung something na yon at bakit? So it's something that you want to disappear, like tomorrow. Ano yung, is it a material thing? Or anything, no? Anything. Something na gusto ko mag-disappear bukas. Siyempre lahat ng sadness, lahat ng pain, gusto ko maalis na yun para happy na lang. Pero hindi ka naman magiging tao kung hindi ka nakakaramdam ng pain. So wala na lang. Pao? Sa akin parang ganun rin in general. Siguro yung mga pain na nararamdaman ng mga tao. Mga paghihirap nila. Ayan, sana kung pwede lang mawala at pwedeng tanggalin. But ika nga sabi ni Kim, kailangan nating pagdaanan yon because it's part of being human. Yes, tsaka growth. Correct. Uy, maganda yung question, can you scroll it down? Ay, yung kanina, nalampasan. Maganda yung tanong na yun eh. Parang, what will make you disappear? Aside from love, what will make you disappear? What else can make you disappear? Okay, go Lovely. Gusto ko yung sagot mo. Sa utang, di ba? Pag may utang ka, parang ayoko na. Disappear na lang ako. Disappear na lang ako. Yun, so aside sa love, sa utang, ganun. Diba? Ano ba? What else? Karina, Wilma, what else can make you disappear? Siguro kapag napagod na, Ay. ganyan. Sometimes you wanna be alone para may me time ka naman muna. Oo. Mula kay Joe M. Madrazo ng Deval Digital Creators. For Kim, what were your go-to self-care habits during the filming to balance the stress? Wow! Ba naman din yung tanong? Grabe naman, stress ba siya? Hindi Advice. Ako nag-workout naman ako tuwing umaga talaga. You guys work out together, right? Hindi naman lagi. Wow, hindi naman lagi. Nagkakataon lang. Pero tandem ng shoes, tandem ng... Saan tandem ng shoes? Pareho ng bike. Hindi naman. Diba? Hindi naman. Pero nag-workout ako para makakapag-distress. Saka, endorphins na rin yun. Correct. Parang isa ka sa brain di ba? Para mas functioning. Pao, ikaw, how do you, balance stress or fight stress? It's the same thing. Parang workout rin. Parang the first thing I do in the morning is workout. Tsaka lagi kang sinestress na lately ko lang natutunan. Okay palang balansehin yung work tsaka yung pahinga. Ayan. Kailangan hinahanapan talaga ng tamang balanse para makaiwas sa stress. Agree. What advice would you give, Pao, to people going through heartbreak? Siguro yung advice ko sa mga may pinagdadaanan ngayon is it's not the end of the world. Parang minsan iniisip natin katapusan na ng lahat pero habang pinagpapatuloy natin yung buhay natin, mas nagkakaroon tayo ng mas nakakahanap tayo ng mga mas mabubuting at mas magagandang mga bagay na dumarating sa buhay natin. So it's not the end of the world. And there's always something to look forward to. Saka just go through it, no? Parang kung heartbreak, sige, sulking sadness, di ba? Tapos after nun, laban lang. Ika nga ni Wilma. Ito maganda, from John Bueno of kumagkao.com for Kim. Kim, you and Pao are very experienced now when it comes to love. What do you think is the reason why people should not give up on it and still have a relationship? Grabe naman yung sobrang experience na parang ilang naman jowa ang dalawa lang sila. Uy, walang comparison. Pero, ano nga ba yung tanong? What do you think is the reason why people should not give Give up? up on love. That's right.
Kasi, di ba, love naman ay isang bagay na nararamdaman natin na hindi siya nabibili, tsaka hindi siya nabibigay. Di ba, kahit sobrang trabaho mo, sobrang mabait kang tao, hindi naman siya kusang binibigay, ini-experience siya. Tsaka part siya ng pagkatao natin, na kapag nagmahal tayo, masaya tayo, kapag nagmahal tayo, malungkot tayo. Ang daming nabibigay sa atin na emotions that makes us human. So, Lord, tawa ka. Paano ba sagutin to? Hindi lang dapat sukuan yung love, huwag mag-close ng any doors. Dahil kung hindi man siya dumating ngayon, malay nyo bukas, or malay nyo katabi nyo lang. Hindi natin alam eh. Ang daming sinasabi ng love sa atin na pinapa-experience sa atin and sila sa buhay din natin. No, like you. Nakita namin sa'yo. I mean, we all saw you go through heartbreak pero you didn't give up. Hindi naman dapat talaga sukuan ng love kasi kaya nga siya ginawa para experience, hindi para i-block. Okay. I have a question, Pao and Kim. Did you expect that you guys will be this close? Di ko nga alam, mga katrabaho ko to sa 18 years ko sa industry. Di ba parang kailan pa na yung pang 16th year na pagiging artista. Kasi sabay tayo simula, di ba? Mas matanda ka lang sa akin. High school ako, pinapanood na kita sa... Uy, hindi oh. Napanood kita sa Starstruck. Sumasayaw ka pa. So, pinapanood mo na ako ng mga panahon. Yeah! Actually, bumoto ako. Nawala din ako. Mag-disappear na tayo. Sorry, what was the question again? Did you expect that you guys will be this close? Pero would you confirm first that you guys are close now? I would say yes after okay. Projects. Okay. But I never did. I never expected me to... Actually, hindi ko nga alam na makakatrabaho ko si Kim. But you manifested it. I wanted to work with her. Pero, ayun, never ko talagang in-expect. Kasi parang, after a while, parang naging iba na rin yung tahak ng mga gusto kong gawin. So, hindi ko alam na kay Kim pala ang bagsak ko. You haven't answered it. I'm speechless. Did you expect it to be this close kayong dalawa? Hindi talaga. Kasi hindi ko alam paano ko siya kakausapin eh. Saka alam mo, Kim, kaya ako ang tanong yun. Parang layo talaga eh. Nagpa-backtrack sa mind ko yung dynamics nyo, body language nyo nung linlang. Grabe naman. Tapos, hindi, kasi nga nai-interview ko kayo eh. So nakikita ko yung parang dati, parang medyo ilang pa. Pero ngayon, hampasan, hawakan. Yes. Yes. Diba? Nag-workout together. Grabe naman. Adjust baon. Adjust acting. So, paano ko sasagutin yun? hindi ko alam, be. Hindi, pero kasi Lusutan mo yan. Tatlong projects naman na kasi pinagsamahan namin. Tapos na-experience na rin namin ang iba't ibang klase ng intensity ng pag-arte. Minsan, di ba, direct, minsan pag umaarte ka, minsan kailangan mo talagang kilalanin yung tao. Yung parang, tapos marami na rin naman kaming, pinubis. Pero parang, nagiging close talaga kayo pag nagkakasama talaga kayo sa project. Sana nakakatuwa lang, Kim, nag-working manifestation ni Pao. Naka-work ka niya. Ano feeling? Ano feeling? Pero masaya. Hindi ko talaga maisip na makakasundo ko ang isang Paolo Avellino na hindi nagsasalita. Nakatayo lang siya, actually, na titignan ka lang niya. Galing. Thank you for answering that. Next question is from Robert Regentina ng Manila Bulletin. For Kim and Pao, how did you celebrate Valentine's Day at sino mga kasama mo to celebrate it? Nagpadala ng bulaklak, right? Ilan yun? 2 bouquet ba yun, Kim? Isa lang. Ay! Nakasulat? Kimberly. Yeah, Kimberly. Ako po yun. Kasi parang Pao said na meron siyang commitment, no? Sinarinig ko yung people of Negros Province. That's right. Pero you made sure before you left that the flowers arrive early in the morning.
may pinadala akong flowers. Yes, tapos syempre pag-ising mo, uy, Kim, may flowers ka daw. Oh, saan galing? Yes, tapos sabi, Kimberly. Hi, Kimberly. Kay Direk Lauren, Kimberly Sue. Kimberly Sue. Pagbukas, yes. Alam mo ba, hindi ka ng sumo ko. Puso. Nilagyan ng score yung kwento niya. Siya pa ulit-ulit na pagkakataon. Ano nakasulat, if you don't mind? Happy Valentine's from Paolo. Yeah! Yan. Tinok ko yung sarili. Okay. Salamat, Kim, for sharing that. I-scoring ko yung sarili ko, di ba? Mukhang delikado na ako. Okay, balik lang tayo sa movie, no? Medyo nagiging ano na tayo, parang too personal, di ba? Parang, Balik tayo sa movie, kasi Eto yung na movie nga. talaga napakaganda. Eto na nga, Direk Kim. Chad, magkwento ka ba? Nandito Eto ka na, pala, Kim. Direk? Wala, kausapin ka namin. Kim, in the movie, Sari and Jolo will cross paths, but based on personal experience, what can you share to keep the spark alive? So, in real life? Okay. Siguro based on experience nyo, how do you keep the fire burning? Direk? Sagot ko, Direk, parang meron ka din, headline. Tingnan na, Direk. Paano ito mag-spark? Kasi, Direk, go. Ang galing talaga ni Direk. First movie actually ni Direk Chad. First movie namin ni Pao. First movie ni Direk Chad. A lot of firsts. A lot of firsts. Tsaka kami din lahat. Halos first time namin magkakatrabaho. Kaya, Lord, ibigay nyo na sa amin to. Ano, marami manood talaga. Di ba, Direk? First time din ni Cookie. Palabas sa Ay, speaking of, sino nag-voice nun? Melay. Melay! Si Mika. Oh, ang cute. Kaya nakaboses niya, no? Okay. Carlos Aragon, Mega Kapamilya. Sa title na My Love Will Make You Disappear, may na-experience ka na bang na-disappear na isang tao sa pagmamahal? Dahil sa pagmamahal? Natanong na yan kanina, no? So, we move on to Trisha Matias of Metro. Pao, you're more into heavy drama and serious roles. How have you adjusted into rom-com? With the cheesy pickup lines, di ba? Kilig eksenas. Tinuruan ka ni Kim? Hindi naman, parang, of course, there's always, Sobrang galing yun. may baseline lagi. Baseline is always for me, the script and the character, and of course, parang hand in hand also with the vision of their director. So parang doon lagi nakabase, pero slow burn ako eh. Kailangan kong kailangan break-it ko, kailangan ninanamnam ko talaga siya bago ako totally mag-adjust sa character. Siguro kaya rin yung napapansin ni Kim when I was in Lindang. Medyo mabigat yung pinagdadaanan ng character and parang ang bigat talaga ng buong story. Sec Kim naman, parang of course, adaptation. Nakakatawa naman yung situations pero may mga trauma na naman. And dito naman parang ganun din. Parang I always base it on the character and the script. Pati yung vision ng director namin. Thanks, Pao. Now, for Kim, since rom-com is your genre, what more can Kim offer as Sari that we haven't seen before? Grabe naman yung genre ko, rom-com. Pero ito na ata pinakamahirap na rom-com na nagawa ko. Direct, di ba? Sinasabi nila, Carmi, ang galing mo daw, oh. Yes. Ano? Sobrang hirap, honestly. Pero sinasabi ko talaga minsan kay Direk, kinakabahan ako lagi pag tumutungtong ako ng set. Kasi minsan, rom-com ba ito? Sandali lang. Tapos magpapatawa, magpapaano. So, ang dami-daming emotions ng movie na to. And, ano siya, mature rom-com na nakakatawa, maraming pagpupulutan ng aral, and at the same time, susundukin ka ng realidad ng buhay pagdating sa pag-ibig. Yung gano'n, yung parang ako pa nga lang, nabibigatan na ako paano pa pag yung nanonood. So parang, ang daming kong natutunan as Sari at i-apply ko as Kim Chu pagdating sa pagmamahal na iba pala ang love, ang lalim ng love, ang daming hinihingi ng love.
I think yung dilemma naman nun, parang yung dilemma niya very true to her age. Pero lahat ng age group makaka-relate doon dahil yun talaga yung mga pinagdadaanan ng mga babae. Actually, nakakatawa siya kung mapapanood nila, pero at the same time, alam mo yung may konting kurot kahit masaya yung nangyayari. Parang what I'm getting, Patrick and Isabella, sa sinasabi ni Kim sa kani Paolo is parang may undertone siya ng yung ganong struggles ni Kim, parang wrapped in kilig and ano. Tama ba, Patrick? Isabella, tama? Yes, meron. Parang pakikiligin nyo kami pero biglang may suntok pala sa dulo. Magiging real siya kasi totoo yung nararamdaman ni Sai dito tsaka ni Jolo. Marami makaka-relate na tao. So kahit puro kilig siya sa dulo, ano talaga yung totoo? Bakit ganito yung mga characters natin? So yun. So dun yung mararanasan nila dun sa pelikula. Prime, in-expect mo ba na ganito aabot ka-extent yung yung usapang lasing nyo lang tapos ganito na siya? Kaya nga, galing. Di ba? Parang after 2 bottles, ito na may pelikula na kaagad, may kwento na kaagad. From J of Certified Kapamilya, for Kim and can also be asked kay Paolo, ano ang number 1 na makakapagpa-disappear ng feelings mo sa isang tao? Number 1 na makakapag-disappear? Ng feelings mo for that person, for one person. Turn off? Turn off? Ano ba? Iba-iba naman eh. Ibang levels ng love, di ba? Siyempre, pag niloko ka, mag-disappear ka na. Kasi, tatanga-tanga ka na lang. Di ba? Pag niloko ka, iwan mo na. Kasi prioritize yourself. Well, self-love muna. Sabi nga nila, pag hindi mo gaano kamahal ang sarili mo, hahayaan mo lang ang sarili mong paulit-ulit kang sinasaktan. Pao? Same lang kayo. Same na lang. Wala, pares ulit tayo. Okay, this time si What's Up PH magtatanong sa atin. Hi, let's go. Hello po. Hi, yung question ko po is para kay Paolo. Was there a time ba na totoo na yung kilig during the shoot? Grabe naman, what's up? A lot of times. Not for anything because minsan kasi kailangan as an actor, kailangan totoo yung nararamdaman niya, yung nilalabas yung emosyon para pag pinanood ng mga tao, maniwala sila sa gusto niyong sa gusto niyong ipakita sa kanila. So, ayan. Yun lang po, thank you. Yun lang, ang sweet naman ng question ni What's Up PH. Okay, mula kay Bix Almacen. Bix, ako na magtatanong. Where's Bix? Ako na? Okay, dalawa yung question niya dito. Pero maganda yung second question niya. What was your most memorable kiss? Kanina, charot din. Charot lang. Jokes are half, man. Grabe naman yung may memorable. Bakit naman sobrang memorable? Wala lang. Mapapanood niya pa lang. Ay! Sa March 26. Ganun ang sagot. Huwag kayo pipikit, huwag kayo magsi-CR sa sinihan, tuloy-tuloy lang ang panonood. Ilang seconds yun? Days? 2 weeks. Haba! Big salamat sa question. I think that's it, no? Ay, may isa pa. Dumating ka na ba sa punto na gusto mo nang mag-disappear sa isang relasyon? Umabot ba kayo sa point na gano'n? Parang napuno na kayo? This goes for all, ha? Nagkaroon ba kayo ng gano'n? Parang... Ako na nga sumagot niya kanina. Ako ulit? Ako, okay na ako. Okay na. Martin? Sa pagkakaalala ko, nagkaroon ako ng ganong pagkakataon. Umabot ako ron. Pero lahat naman na nangyayari sa buhay natin may meaning at hindi mo dapat pagsisiyan dahil merong lesson yan bawat isa. Sa akin, umabot din ako sa puntong yun kasi I think pagdating sa relasyon, dapat lagi mong iniisip yung sarili mo. Nagtitira ka ng pagmamahal para sa sarili mo. At kapag umaabot na yung punto na nauubos na yung pagmamahal mo sa sarili mo, I think that is the time that you need to take a break and maybe disappear. Ako din, pumasok, munti ka na.
disappear. Kasi siguro dun sa mga experiences na kapag ka nagmamahal kasi tayo, hindi natin nakikilala talaga. Yung alam mo yun, yung pag na-in love ka na, okay na ako, in love na ako, hindi, oo, blinded ka, hindi mo nakikita or ano ba yung background niya. So yun. Ako, I don't think may times na nagdi-disappear ako. I think when it comes to love, maybe nasa age range din namin na parang may pagka-never give up pa kami. Like, we always wanna keep trying and see if it works out. Pero syempre, kapag dumating na yung time na it's really not working na and, you know, parehas na kayong nahihirapan, I think love isn't supposed to be hard. It's supposed to be soft and, you know, kind. So, yeah. Disappear ka na kung sobrang hirap na siya. Si Wilmar, sagot na niya kanina eh, no? Okay na si... Direk, ikaw Direk, meron ba? Yes! Actually, nakalimutan ko na rin yung tanong. So, Oo naman, experience naman natin lahat yan na pumasok sa isang relationship. Kasi parang there comes a time na sa sobrang pag minahal mo na isang tao, nakakalimutan mo yung sarili. Tama. So, yeah. Thank you, Direk. Next set of questions mula kay Kwento ni Toto. For Kim, what's the most romantic thing that happened to you that you want to not disappear but shout out to the world? Okay, ulitin ko. What's the most romantic thing happened to you that you want to not disappear but shout out to the world? Pagsigawan ko. Ano bang gusto ko ipagsigawan? Medyo na ako. Wala pa eh. Wala pa eh. Hindi ko po. Sa March 26, yun yung gusto kong nasa puso ko. March 26, my love will make you disappear. Talaga ba, Kim? Okay, for everybody sa ating buong cast, what do you think is the key so that love will never disappear in real life? Para sa akin, dapat totoo yung intention mo, yung motibo mo, at kung sa tingin mong may pagdududa o makaramdam ka na ng parang hindi tama, kailangan mong harapin yung bawat pagsubok para kung ano man yung magiging resulta sa huli, hindi mo pagsisisihan at mas magiging kompleto ka kahit ano pa yung naging nangyari. Sa akin naman, the key so that love will never disappear in your life, palagi ko dapat grounded ka in reality. Hindi lang idealistic yung pananaw mo sa pagmamahal. Kasi kadalasan yung mga tao, parang nila sa pagmamahal, puro saya lang, kilig. Pero I guess, hindi ko rin namin, makikita nyo rin na it's grounded in reality na may kaakibat na sakit ang pagmamahal. At pag tinanggap mo yon, then I think mas nirespeto mo at mas magiging matagal yung pagmamahalan mo with that person, whoever that may be. Ako naman respeto talaga. Kasi minsan yung love parang biglang love ko ngayon, bukas na iinis ako, tapos susunod araw love ko na naman. Pero yung respeto, as long as nandun yun, for sure hindi magdi-disappear. Direk, sagot ka Direk. Ako siguro, huwag kayong titigil na magkaroon ng firsts. Di ba, kunyari, sinabi nga kanina, na first time namin lahat first time ko magpelikula, sila first time din nila magpelikula. So, ganun din sa relationship. Never forget to do new things with your partner. So, parang huwag kayo maging tawag dito, stable nga, tama. Hindi siya, huwag kang complacent dun sa relationship nyo. You just have to work for it. Love, you will work for love. Parang ganun talaga. Diba, direct ang ganda? Gusto mo magaling talaga si Karina? Ako, parang same lang din kay Direk. I think love comes with hard work. Choice kasi siya. So, yun, nabasa ko to. Parang hindi naniniwala si Ate Wilma nabasa ko to na not only cheating ends a relationship, but it's actually also being lazy
because you put in less effort once na magtagal na kayo, and you know, parang yun nga, nagiging complacent ka na, you don't remember important dates or celebrations. So I think it's important na kahit gano'n pa kayo katagal, you're always there to remind your love for that person. Max naman. Wilma? Ako medyo matanda na ako, so malalim na yung love ko, no? So, ang pinakamahalaga is yung respeto, yung tiwala, yung honesty is very important, yung loyalty, yung finances nyo, importante yan sa isang relasyon. Bakit matanda ka na ba? Basta sa March 26, makikita nyo dito kung bakit ganun yung reaction ko lagi. So, ganun siya. And then above all, dapat yun, ikaw din sa sarili mo. Pinapakita mo sa partner mo para alam niya na kung the more you give love, you respect yourself, lahat na sinabi ko, dapat ikaw din yun, ganun ka. Kasi hindi pa pwedeng, yun lang yung gusto mo sa kabilang tao, tapos ikaw walang yaka, di ba? So, parang si Kim, nag-a-adjust din siya. So, dapat, kung may karelasyon ka, mag-a-adjust ka talaga. Adjust, dala ka baon. Grabe naman yung relasyon agad. Parang sa kanilang dalawa, gano'n, nag-a-adjust, yung nagdadala ng baon, nag-stay lang sa tent, nagpa-practice, gano'n talaga yung love. Doon nag-uumpisa yun. And above all, the best foundation of love is friendship. Pao, ikaw naman. Kiss kita pag hindi ka Siguro sa akin, understanding. Parang understanding each other. Dahil pag naunawaan nyo sa isa't isa yung mga kailangan nyo, yung mga pagkukulang nyo, at yung mga kailangan bayaran, etc. Parang mas madaling ayusin lahat at mas madaling pagdaanan yung mga may hirap na times na mas madaling pagdaanan yung mga mabibigat na times. Ayan, so. Kimi? Ako, no, tanong, what do you think is the key so that love will never disappear in real life? Malay ko, nag-disappear sila eh. In real life. Ito ko mag-a-advise. Malay ko, hindi ko alam. Kung saan man yung key na yan, Peram. Parang you're learning, Kim, eh, no? You're still... Oo, hindi ako ang maganda mag-advise para sa love na hindi mag-disappear. Kasi, nag-disappear eh, sana this time hindi. Sana makuha ko na yung key. Okay. Cookie? Si Cookie na lang muna for now. Okay. Pero ano ma-advise mo, Pao, kay Kim? Having said that, yung sasabi niya na, anong ma-advise ko? Wala naman akong ano. Pag-usapan na natin yan mamaya. Walang makalaman natin! Thank you so much, Kim, Pao, and to our creators and cast. Wait, hindi pa tayo tapos. Thank you very much din. Kilig na kilig sila Richard Paglikawan dito sa harap. Ating mga kasamahan sa press, they're very, very kilig. And because my love will make it disappear, will bring kilig to the world, bring out your calendars. And be ready sa aming big announcement. At this moment, we will announce our international playdates. Now to help us for the announcement, let's call in again our red carpet correspondent Shania with Wilma. Wilma, dapat ba nandun ka na? Si Bench na ang kasama ngayon ni Shania at the main building hallway to reveal the playdates and international posters. Take it away, Shania and Bench! Thank you so much again, Kuya MJ. Andito nga tayo sa main building hallway ng ABS-CBN with Kuya Benj Manalo. Yes, here we will reveal not just one, not just two, but 11 international posters. Kaya I'm so excited. Excited naman din, Kuya Benj. Siyempre, actually, ako nga nabigla na meron pa tayong 11 posters sa i-reveal. Yes, ang swerte natin, diba? Yes, of course. So of course, let's not wait any longer. Let's start with the first poster. In 3, 2, 1, reveal! Ayan! So this is the poster for Australia and New Zealand, which is in theaters this March 27. Grabe! Fresh pa rin! I love it! Anong thoughts mo dito? Ako, I love this, medyo hindi kami nagkakalayo talaga ni Pao ng itsura dito. But, this is something different for me. And exciting, ha? Kaya talaga mga taga-Australia, maghintay na kayo, ha? Yes, kaya once again, for Australia and New Zealand this March 27. Kaya there's so many posters pa to reveal. Let's go on to the next country. Ano kayang country na to? And
3, 2, 1, reveal! Ayan! So this is for Singapore, Malaysia, and Brunei, which is once again in theaters this March 27. O diba? Iba talaga yung photo. I love it! Fresh nakasuit pa. Kaya ito, let's move on to the next poster kasi ang dami pang posters. Ready? In 3, 2, 1! Ayan! So this is for US and Canada, which is in theaters March 28. Itong poster to actually nakita natin, of course, last week sa trailer launch, Yes, diba, nakita sa natin ito Star last week. Mall. Kaya grabe, it's also available in Guam and Saipan March 28. Sabi niya, actually alam mo, gusto mo na i-recreate kayo ni Ate Love, yung lahat ng posters na to. Pwede ba? Gagawin natin yan. Good idea. At itong mga ito, kukunin ko kasi ito mamaya lahat pa uwi ng bahay. So, didispose ko muna ito lahat, tapos pipicture ko yung sarili ko kasama ko. Ganyan, Yes. perfect. Alright, next country. Ano kaya yun? In 3, 2, 1! Ayan! So this is for Hong Kong and Macau, which is in theaters March 28. Grabe, may kasay na. Medyo nag-i-emote na sila. Oo, may emote na to, may emote na siya. Meron ano na to. May parang teka, tayo ba? O tayo ba sa dulo? Makikita ba tayo sa dulo o hindi? O diba? Kaya let's see din yung susunod na country poster. And 3, 2, 1, reveal! Ayan, masaya na sila ulit. So of course, this is for Finland, which will be available March 29. Grabe. I love it. Napansin ko, no? From the very beginning ng mga posters, medyo mysterious. Ngayon, nagkakaroon na ng kulay. Yes, and of course, sa UK and Ireland and Malta, March 29 din available. Then, My Love Will Make You Disappear. Alright, OMG, feeling ko maganda dito yung yung posters, no? Kaya let's check anong next. Go. Next country. 3, 2, 1. Ayan! Grabe! So, of course, this is, like I mentioned kanina, this one's for Finland. Parang feeling ko, in love na sila dito sa isa't isa, eh, no? Dito parang medyo... Di ba sure? Oo, di ba sure? Ito parang may feelings na to, eh. Nakaka-excite talaga to, ah. Ang saya, ang Hindi lang saya! sa dalawang to, eh. Mamaya, we'll also look for the recreation, diba? Eto, 3, 2, 1! Ay, grabe po, amor, tefera. Hindi ko na kaya yung na French. This is for France, of course. This is available March 29 sa France. Alam mo, pasensya na po sa lahat ng mga French dyan. Hindi ko na kaya magano yung accent. But of course, ang cute na nila dito. Yes. Actually, nakaka-excite kasi ang dami na nating countries na talagang mapapalabas ang ating pelikula. Next poster. Susunod! This is 3, 2, 1, reveal! This is for Italy! This will be available March 30 in theaters sa Italy. Cute! Di Ito, ba very ganyan ano sa to, Jane? very Kim and Pao to. Ay, ito na sa charity. Oo. So actually, Sally Jolo, ganyan na ganyan talaga eh. Ayan, let's see kung ano naman yung next country. Malapit na makita lahat ng posters. 3, 2, 1, reveal! Of course, this is for the Middle East, which is the UAE. Grabe, this is available March 30 in theaters. My gosh, may pasuit. Gusto ko yung isa sa mga favorites ko dito. Pero this is also available in Qatar, March 30, diba? Qatar, KSA, Bahrain, Oman, and Kuwait, which is coming up. Yan, OMG, last two na to. Last two. Are you ready na Last kayo, two. Ben? Last Last two two posters. posters. My gosh. 3, 2, 1, reveal! This is for Austria. Austria, this is available this April 5. My God. Alam mo, gusto ko din na, depende sa country. Iba-iba rin yung language na. So talagang ginagawa lang yun for every country. Ganda. Yes. Okay, are you ready for the last country? My gosh. Okay, ito na. Mga kapamilya, ang last international poster reveal in 3, 2, 1, go! This is for Cambodia, which is available in theaters April 18. Grabe, I must say I love every single poster na iba talaga yung look, diba? Once again, let's
Susunod, of course, we have Austria, which is April 5. Grabe, I like that, you know, may pa face-to-face look sila. Next, we have Qatar, KSA, Bahrain, Oman, and Kuwait, which is available April 10. Ayan, susunod, of course, we have the United Arab Emirates, which is available March 30. Now, this is Italy that we just saw, and yung susunod ay France. This is the France poster, which is available March 29. This one is Finland. This is the Finland poster for March 29 also. Now we have Hong Kong and Macau, UK, Ireland, and Malta, March 29. Ito ang Hong Kong and Macau, March 28, available in theaters. Now we have the US and Canada poster, which is available March 28. Now we have Singapore, Malaysia, and Brunei, available March 27. And last but definitely not least, we have Australia and New Zealand, which is available in theaters March 27. Now, of course, para sa lahat ng mga pamilya natin dito sa Pinas, of course, available March 26 sa cinemas na. Kaya, of course, please save the dates and stay updated on Star Cinema's social media platforms para you can buy your tickets very, very soon. Thank you so much, and back to the cast and MJ Felipe. Thank you, Shania and Benj. Maraming salamat. That was pretty amazing. 11 posters. Actually, we have 34 territories and counting. Ganon kadami at na lugar ang mapupuntahan at bibisitahin ng My Love Will Make You Disappear. And that's just so far. Hindi pa yun kompleto, you know, and counting. So we're just waiting. We're waiting for more. Kim, Pao, medyo teary-eyed ka, Kim. Nakakaiyak. Oo, nakakaiyak! Nakakaiyak. Sobrang laki ng movie. And sobrang thank you sa Star Cinema for giving us this kind of promotion, for giving us this kind of story, and sa pagbaba sa international release na iba-iba yung poster, yung effort ng lahat. Naka-cover. Thank you! Thank you so much. Yung pwede naman isang poster na lang, di ba? Pero iba-iba, bawat bansa. Tapos yung nakasulat pa na hindi ko naintindihan kasi siguro naiyak ako. Pero, thank you so much. Thank you. At thank you din sa'yo nangyari to. Pao, Thank you, Star Cinema. Salamat. I'm honestly very excited and medyo gulat rin dahil hindi ko in-expect na ganun karaming bansa ilalabas ang pelikula namin. Pero I'm very happy, very proud of Star Cinema. So I'm very happy for Star Cinema and everyone who worked behind the film. Actually, sa akin kasi kapag nakakaisip ako ng pelikulang ginagawa ko, hindi ko naaalala yung performance ko o yung ganda ng cinematography. Naaalala ko lagi ang lahat ng taong nagtatrabaho sa likod ng pelikula. And kung maging successful itong pelikula, at sana maging successful, of course itong pelikula ay para sa lahat ng tao na nagtrabaho sa likod at naglako nitong pelikula. So para sa inyo. You guys worked so hard for this film. Kaya deserve nito ang global audience, di ba? Alright, let's invite everybody to catch your movie. Siguro let's start with Prank, kung saan nanggaling ang usapang lasing na kwento. And now it's a big movie. Go ahead, Prank. Grabe, laki ng movie. Sana manood po kayo, guys. Parang inuman lang, Prank, ha? Okay, Isabella. Super duper exciting. I hope everyone catches the film as well.
Patrick. Salamat po ulit sa mga pumunta dito at sa mga nanonood. Sabay-sabay po tayong kiligin at ma-in-love sa sinihan. Panoorin po natin ang My Love Will Make You Disappear. Thank you po. Martin? My Love Will Make You Disappear. Ngayon pa lang po, tamanan natin na magiging pelikula ito ng taon. At lahat, buong mundo, manonood at mag-aabang po. Binabati ko si Kim Chiu at ang aking kaibigan si Paolo Abilino. Siyempre sa aming direktor, Direk Chad, maraming salamat po. Sa mga boss, napaka-successful at sigurado po akong ito na yun. Salamat. Ayan na yun, ayan na yung ating mga posters! Hello, thank you talaga! Okay, mag-disappear sa March 26. Sinasabi ko talaga sa inyo. Iikot ba kayo? Kim, Pao, iikot kayo sa lahat? Travel kami together. To be announced. To be announced. Ako, surprise to. Mix. Yan po, inimita ko po yung manood syempre ng My Love Will Make You Disappear. Punong-punong po ito ng kilig, ng mga iba't ibang interpretasyon ng pagmamahal. At syempre, binuhos namin ito, pagmamahal namin ng cast, ng crew, direct, everyone po na bumubuo nito. Talagang punong-punong ito ng pagmamahal, kaya supportahan po natin ito, March 26. Benj. Yes, again, maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta at susuporta din sa pelikulang to. Actually, totoo yung sinasabi ni Kim, kami nga na co-stars na nandito sobrang overwhelmed na hindi namin alam na ganito kalaki lang ito. So, we're really thankful to be part of this project. And for everyone who's going to watch this, sobrang excited kami para sa inyo kasi marami kayong mararamdaman sa pelikulang ito. Thank you, Benj. Lovely. Ang masasabi ko lang, grabe lang po talaga. Kaya sa March 26, sabay-sabay po nating panoorin ang My Love Will Make You Disappear. Karina? Ayan, syempre thank you so much everyone na nagpunta dito at sumubaybay sa amin here and online, sa mga media friends rin namin. And of course, I would also like to thank Direk and sa lahat na bumubuo ng Star. Kasi first Star Cinema movie ko rin po ito ever. And first ever in big screens din po. So I'm super thankful na napasama po ako. And alam kong medyo may pagkasutil si Laika, pero panoorin po natin ang My Love Will Make You Disappear. And of course, congratulations po sa Kim Pao. Wilma? Ako ngayon pa lang buong puso nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong support sa Kim Pao, sa pelikula. Ipagdarasal ko at samahan niyo ako magdasal tayong lahat na talagang maging #1 tayo at maging blockbuster ang pelikulang ito dahil sigurado akong maraming kikiligin. Pagkatapos ito, magsasalita na ako, promise! Uy! Super! Direk Chad? Ayun, maraming salamat po sa suporta. Patuloy natin supportahan yung pelikula. Sobrang excited ako na hindi lang dito sa Pinas mapapanood yung pelikula natin. Kasi confident ako na ito yung perfect na pelikula, perfect na tandem na magpakita sa buong mundo kung ano ang kilig na sinasabi ng pelikula. So, laban tayo dyan sa pelikula. So, maraming salamat at abangan nyo ito sa March 26. Thank you. Kim and Pao, bago kayo mag-invite, let's also mention may iba pa kayong kasama sa film, no? Also starring Pee-wee O'Hara, Bart Gingona, Frenchie D, Charm Aradon, Marnie Lapus, and Brian C. Introducing Atasha E. Franco, Kelsey Lasam, and Lucas Andalio with special participation of Rupa May Quinto, Bernard Palanca, Jenica Garcia, Ashley Sofia Fiang-Smith, and J.M. Ibarra. Of course, Nico is also part of the cast, no? Kim, go ahead. Ayan, maraming salamat una sa lahat po ng mga press na nandito. Maraming salamat sa time nyo and sa, alam ko, ipapalaganap nyo to ng bonggang-bongga. Sige na, please. Pero una, maraming salamat sa inyo and syempre sa mga sumusuporta sa amin na nandito ngayon at nanonood online. Thank you so much. Sa Star Cinema, grabe, thank you po. Sobra. This is such an amazing experience. I will never forget. Thank you talaga. And Direk Chad, maraming salamat. This is the hardest rom-com but you made it easier. English. Thank you, Direk. Salamat talaga. And sa'yo din, Pao, thank you so much. Yes. And syempre, hindi lang mangga at paghahabi ang ina-export, di ba? Pati kilig. So, i-export na dito worldwide. Kaya maraming salamat. Sa lahat mga single dyan, this is your time to mingle. Sa lahat ng mga mag-jowa, this is time you're gonna level up your relationship. Sa may asawa, pag napanood nyo to, malay nyo makaisa pa ngayong anak. So, yun na. Yes.
So March 26 na po yan. My Love Will Make You Disappear. Sabay-sabay po natin panoorin. Yay! Pao? Yes, thank you everyone who attended here today, everyone sa ating mga friends from the press and everyone. Maraming salamat. I'm lost for words dahil medyo nagulat rin ako sa dami ng poster namin. In a good way. But, Pero manood ka na sa Finland. Akalain mo yun. thank you. Si Santa taga dun. Santa, kung nanonood ka, manoorin mo please. Yes, and to everyone watching online, thank you as well. If you have friends sa mga mentioned territories kung saan ipapalabas yung aming pelikula, sana matulungan nyo kaming i-spread yung word about the film, about the movie. And thank you in advance. Alam ko, marami sa inyo went out of your way to help us promote the movie. And ngayon pa lang nagpapasalamat ako and sana makagawa kami ng iba pang paraan para magpasalamat sa inyo. Pero itong pelikula po, kapag napanood ninyo ay isa sa mga paraan namin para magpasalamat po sa inyo. Para sa inyo po ito. Thank you. Yes, syempre thank you din po kay Sir Carlo, Tita Cory, Direk Loren. Sa lahat ng ABS-CBN, maraming salamat talaga. Mahal ko kayo. At syempre, ito, paabangan nyo rin po ang cast and other kapamilya guest artists na mag-a-appear sa mga susunod pa naming on-ground tours this weekend. Simulan namin yan ngayong Saturday sa February 22 sa Robinson's Antipolo. Feb 23 sa San Valenzuela and Robinson's Malolos, Bulacan! Grabe na talaga. Oy, yung mga hindi pa nakakabili ng tickets tickets are now available nationwide. Get your tickets now dahil magkakaubusan yan. Diba? Meron ng advanced ticket selling diba? Kaya go na kayo doon. Sugod na. Alright. Kim and Pao, meron kayong mga gustong personal na pasalamatan? Meron kayong mga thank yous? Like yung mga brands and sponsors na tumulong sa inyo? Na sumuporta sa inyo? And while we're preparing that, also, Jeremiah Lisbo and Melay Cantiveros ay part din ng My Love Will Make You Disappear. Kim, your thank yous. Go ahead. Yes, maraming salamat. Of course, Chowking, H&M, Brilliant Skin, Bigo Class, Tanduay, Malkis, Julie's Makeup, Sisters, Glutasy, and Hyundai. Thank you so much. Of course, I want to thank Met, Salon Pass, Hyundai, and of course, thank you to everyone for joining us tonight. Yay! Hindi pa tayo tapos. Si Kim and Pao will be on TV Patrol live. Siyempre, Here kami doon. isasama ko yung cast. Yung cast, kasama ko rin sila mamaya. Mag-live kami dito sa Dolphin Theater. Maraming salamat. Let's proceed to our photo op. Let's go. Ang buong cast and creators of My Love Will Make You Disappear. Julie! Alright. Oo nga. Okay, thank you kay Patrick, kay Isabella, and kay Prime. Maraming salamat. Let's have the cast. Yan. Parang hindi balance. Martin, dito na sa kabila. Isa. Yan. Yon. Perfect. Let's do left side. Tingin sa left side. Yan. And then, turn to your right. Ganun talaga. Pasensya na. And one more at the center, please. Thank you. Thank you. Can we have Direct Chad, Kim, and Pao? Parang kasal. Center first, center. Look at the center. And then look at your left. Then look at your right.
Thank you, Direk Chad. Lastly, let's have Kim and Pao. To your left. To your right. And then one last center. Isa bang sweet na ano? Wala naman naman. Isa lang. Isang ano. Sweet. Baba. One last. 1, 2. Thank you, Kim. Thank you, Pao. Thank you, everybody. Thanks for joining us. Again, abangan si Kim and Pao sa TV Patrol in a bit. Also, I'm gonna go live with the rest of the cast. Thank you for joining us again dito po sa Dolphin Theater and see you all in cinemas on March 26. Wala namang good dyan. Para magka-shout out. Ang pigo lang. Bakit? Madami kang clips. Meron ka din nagamit. Akin na lang yun. Come on, let's go. Direct sa mobile bar, yung mobile punch bar. Okay, Miss Candice ko na lang po isa-set yung top. Salamat Hi guys, tapos na po. Guys, open na daw yung mobile bar ng Tanduay. Baka gusto nyo shumat. Shot na tayo. Shumat na kayo. Diyan sa labas. Thank you. Bye-bye. Sorry po. Ay, okay lang. Yung menu ng Bye, guys. Parang 400 pesos. Ano yung price?